Good day at tinatanggap po natin ang bawat isa sa ating pagtalakay ulit muli dito sa ating CLA QC BST. At gusto nating pasalamatan ng Panginoon dahil tayo ulit ay magkakasama kahit sa panandalian lang dito sa ating live streaming. At gusto ko ring i-take yung opportunity na magpasalamat sa lahat sa inyo na nagdasal. Salamat sa inyong prayers, thoughts, wishes na mabubuti lahat para sa aking kapakanan, para sa aking health. At tayo ay magpuri lahat sa Panginoon dahil nagpapatuloy ang aking health na mabuti at ang pahinga lang yung kailangan. So, pagpatuloy natin yung ginagawa ng Panginoon sa gawain na inilagay niya sa mga harapan natin. So welcome ang bawat isa, ang pagpapala ng Panginoon sa sumaatin dito sa maikling pagtalakay natin sa isang napakahalaga na paksa. Kamangha-mangha ang nakakawindang nakatangian at pamamaraan ng Diyos sa ikatitibay ng pananampalataya. Ano ang nakakawindang or mind-blowing, okay, nakakabaliw kung sakali, di ba, na katangian ng Diyos sa pamamaraan niya para mapagtibay yung pananampalataya natin. Makikita natin ito sa mga kwento sa scriptures. As usual, di ba, the scriptures or hearing the scriptures can add faith sa atin. Okay? Faith comes by hearing. So ito yung ating gagawin. At dito sa kamangha-mangha ay pag-uusapan natin yung isa sa mga katangian ng Diyos natin na kapag naintindihan natin siya ay yung pananampalataya natin titibay at ang pagtitiwala natin sa Kanya ay magiging tiyak. At maraming mga problema yung Christian. Hindi tayo immune sa problems. Hindi tayo itchapuera, di ba? Or hindi included sa pinagdadaanan ng mga unchurched or unbelievers. Tayo din nagkakaroon ng mga issues sa ating domestic lives. Ang mag-aasawa o pamilya ay nagkakaroon ng mga problema. At ganoon din, meron tayong problema sa ating personal kasi nakikita natin habang nagpapatuloy yung panahon na umiikli yung oras natin. Nakikita natin yung pagdaos-dos ng ating kalakasan, ng ating kalusugan habang tayo ay nagkakaedad. Dati marami tayong kasama, dahan-dahan, nawawala sila, iniiwan tayo. At ito ay hindi nakakapagbigay ng kasayahan syempre sa isang tao kahit na siya ay ligtas at spirit-filled. Yung iba naman ay nagkakaroon ng mga diagnosis at physically ay hindi na sila nagiging malusog at ito yung nagbibigay ng worry, nagbibigay ng alalahanin, nagbibigay ng from time to time doubt, 'di ba? Kung ano na yung naghihintay sa kanila sa future, ang dami nilang mga minimithi at nilalayon, mangyayari pa ba dahil nagkaroon na sila ng sakit, karamdaman. Yung iba ay nauuwi sa kamatayan pa nga. At tayo pa rin bilang mga Christians ay nagkakaroon ng inclusion dito sa reality of life na ito. At ito ay on this side of temporary life. Nandito yung ating kaligtasan, nagsisimula. Nandito yung pagkapanginoon ng ating Panginoong Yesus na nagsisimula. Kaya lang, bakit ito ay nagpapatuloy na nararanasan? These realities of life. At tayo ba ay magpapatuloy na magiging matibay sa pananampalataya? Lalo na kapag personally, dumadating na ito sa atin. Ang paghihirap ng matuwid na si Job at ang pinakasikat sa ating kwento, lalong-lalo na sa ating kasulatan, kahit na mayroon pang iba pa na mga nahirapan din sa kanilang paglalakad at pamumuhay sa Diyos at hindi iilang beses na sila ay naalog sa kanilang paniniwala at pagsampalataya, ay si Job. Ang paghihirap ng matuwid na si Job at hindi siya naghirap dahil sa sarili niyang kamalian o kasalanan, kundi siya ay ibinibida pa nga ng Diyos. So, titingnan natin ito at magiging siya ang ating pagsasalarawan, illustration, 'di ba, sa ating discussion about kamangha-mangha. Sa Job 1 verse 1, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz. Na ang pangalan ay Job. Matuwid siya, walang kapintasan, ang pamumuhay, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Ito ang kanyang resume. Ito
Ito ang kanyang biodata, si Job. At swak na swak sa hinahanap ng Panginoon. Kasi ito yung entrada ng kanyang buhay, ng kanyang aklat. Ito ay nasa perspective ng God. At ito ay tiyak. Ito ay totoo. So, ito si Job. Ang unang sinasabi tungkol sa kanya ay yung kanyang paglalakad at standing, spiritual standing with God. Dahil ito yung pinakamahalaga sa lahat. Sa verse 18, okay, sa pagpapatuloy natin, ay ibinida siya ng Panginoon sa kaaway. Okay? Sinabi sa kanya ng Panginoon, sinabi ni Lord kay Satan dito, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Kasi napapansin ng Panginoon yung mga ganitong katangian. Napapansin ng Panginoon yung ganitong pamumuhay at paglalakad. Wala siyang katulad sa mundo. Wala siyang katulad sa buong mundo. Okay? Bakit wala siyang katulad? Kasi siya ay matuwid, siya ay malinis, siya ay may takot, umiiwas siya sa masama. Kung si Lord yung tatanungin, ito yung rare. Ito yung mga bibihira sa sanglibutan. At kung tutuusin, ay napaka-privilege, 'di ba? Na ikaw ay magamit sa kwento ng Panginoon. At hindi lamang sa kwento niya na ibinibida ka niya, pero ibinibida ka niya dahil siya ay nai-impress. 'Di ba? For the first time siguro na ang Panginoon ay tumingin sa sanglibutan at na-impress siya sa isang tao na hindi niya mapigilan na ikwento, ibida, 'di ba? At dito ay ibinida niya sa kaaway. Ano ang sagot ni Satan? At matututo tayo dito ng marami. Sumagot si Satanas, may takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Okay, bakit tayo nagiging matuwid? Bakit tayo nagpapatuloy? Bakit tayo nagiging maingat sa paglalakad? Bakit tayo nagiging matapat sa Diyos? 'Di ba? Meron ba tayong intensyon na pansarili? At ito yung pananaw ni Satanas. May takot si Job kaya siya nagiging matapat sa iyo kasi pinagpapala mo siya. Ang takot niya kapag hindi na siya naging matapat at hindi na siya naging maayos, maingat, kapag nawalan na siya ng takot at hindi na siya umiwas, ay hindi mo na siya pagpapalain. At hindi kakaunti ang mga tao na ganito ang intensyon sa pagsunod sa Diyos. Sa verse 10, iniingatan mo siya at ang sangbahayan niya at lahat ng ari-arian niya. 'Di ba? Protected siya. Nino, ikaw, sabi niya sa Diyos. So, ito ang kalagayan ni Job. Okay? Kasi siya ay merong relasyon sa Panginoon. Bibihira yung merong relasyon sa Panginoon na merong katapatan, na merong pagsunod, 'di ba? Na merong pagpapakumbaba sa lahat ng kalooban ng Diyos, na merong takot sa Kanya. At iingatan niya tayo. Pagpapalain niya tayo. Kahit yung mga related sa atin. Sabi niya, pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya. Lahat ng ginagawa niya. Kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Hindi lamang binigyan mo siya, dumadami lahat ng meron siya kasi protektado mo siya. Yung blessing mo nasa kanya. Okay? So, ano ang ibig sabihin ni Satanas? 'Di ba? Ito yung basihan, personal, pansarili, ang dahilan. Hindi dahil sa iyo, sinasabi niya sa Diyos. Ipinapamukha niya sa Diyos na hindi dahil sa iyo kaya nagiging matapat ang mga tao, kundi sila ay mga consumer mo dahil meron silang napapala sa iyo. Sa verse 11, pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa Kanya. Siguradong isusumpa ka niya. Pinagpapala mo lahat ng ginagawa niya, lahat ng meron siya, lahat ng mayroong relasyon sa Kanya, pero ibahin mo, kunin mo lahat yung mga pagpapalang yan at malalaman mo na mayroon siyang pagsumpa sa puso sa iyo. Kasi after lang siya sa mga pagpapala, hindi ikaw na nagpapala. Ito ang sagot ni Satan, 'di ba, nung kaaway. Okay, so nandito si God at meron siyang pagbibida, meron siyang sa isang banda parang proud siya, 'di ba, tungkol kay Job. At dito ay sinupalpal siya ni Satan na para bang, oo nga naman
'Di ba? Kasi kapag titingnan din natin yung ating mga paglalakad, gagawin tayo na mag-self-check nitong mga sinasabi ni Satanas. Kasi ito ay batay sa mga pagkakilala niya sa tao. Okay? At ang mga tao ay ganyan. Meron siyang generalization tungkol sa mga tao. 'Di ba? Ang mga tao ay sumusunod lang, nagiging matapat, umiiwas at nagiging mapagpakumbaba sa iyo kasi dahil sa mga ibinibigay mo. Pero susumpain ka niya kasi hindi ka naman talaga niya mahal. Hanggat sa pinayagan siya ng Panginoon. No, sige, bahala ka kung ano yung gusto mong gawin sa kanyang mga tinatangkilik. At nagsimulang mag-report isang araw ang ah, mga alipin ni Job. Sabi nila, namatay lahat yung mga anak mo. Sabi nila, nasunog lahat ng mga ari-arian mo. At tumindig si Job. Sabi dito sa verse 20, pinunit niya ang kanyang balabal, inahita ng kanyang ulo. Dahil siya ay sorrowful, nalungkot. Pero bukod dun sa kalungkutan, dahil sa pagkawala ng lahat ng meron siya at lahat ng mahal niya, lahat ng mahalaga sa kanya, siya pa rin ay nagpatira pa sa lupa at sumamba. Kakaiba itong Job na ito. Okay? Dahil ito yung kanyang response eh. Meron siyang natural response, human response, na kapag nawalan ka ng tinatangkilik mo, pinapahalagahan mo ng mga mahal mo, ikaw ay malulungkot, magdudusa, magdadalamhati, pero at the same time, hindi nagbago yung kanyang worship. Hindi nagbago yung kanyang pagtingin sa Diyos. Ang Diyos ay kinakailangan pa rin sambahin at papurihan. Sa verse 22, sa kabila ng lahat, sabi niya, hindi nagkasala si Job. Hindi niya kailanman sinisi ang Diyos. Okay? So, ito yung kalagayan ni Job. Nung nagsimula yung Panginoon sa kanya, ay nung nagsimula niyang ibida si Job, nakita na ng Panginoon, alam na ng Panginoon, 'di ba? Yung kalagayan ni Job. Kasi tinitingnan niya yung kanya yung tao na to from the perspective of eternity. Nakikita niya ng sabay-sabay yung past, present, future ni Job. Sa Job chapter 2 verse 3, anong nangyari? Pagkatapos nagbago ba si Job? 'Di ba? Nagkaroon ulit ng meeting yung mga angels at si Satan dito at si God. At ito yung sabi ni God kay Satan. Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Kasi kapansin-pansin si Job kay God. Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya, malinis ang pamumuhay, may takot sa akin, umiiwas sa kasamaan, walang nagbago. Tapat pa rin siya sa akin. Kahit na pinilit mo kung payagan ka, nasirain siya ng walang dahilan. Hindi ito nakipagpustahan yung God. Hindi. Kundi binibigyan niya ng laya yung mga may free will sa anumang paraan na gawin kung ano yung gusto nilang gawin. At si Job ay meron ding free will. So siya ba ay mayroong will to follow and obey the Lord? Paano kapag nawala na yung ari-ari niya? Mas mahal ba niya yun, yung mga bagay na ito? Mas mahal ba niya yung mga relationships niya kaysa sa Diyos? Pinatunayan ni Job na hindi. Kasi matapat pa din siya. Matuwid pa din siya. Malinis pa din siya. Takot pa din siya sa Diyos at umiiwas pa din siya sa masama. At wala pa rin siyang katulad sa mundo. Sabi ni Satan, matatanggap ng tao na mawala ang lahat basta't buhay lang siya. Pero sabi niya, kapag siya ay sinaktan mo, tiyak isusumpa ka niya. Talagang ito yung pananaw ni Satan. Merong general na pananaw si Satan na meron lang talagang ulterior motive or personal hidden agenda ang mga tao kung bakit sila sumusunod sa Diyos. So tinanggal mo lahat ng pag-aari niya pero healthy pa rin naman siya eh. Nagkaroon siya ng sakit si Job. Okay? Pero sabi ng Panginoon, wag mo siyang papatayin, syempre. 'Di ba? At sa kwento nagkaroon siya ng sakit at siya ay nahirapan sa kanyang physical, sa kanyang psychological, mental. Yung asawa niya dito ay nagsabi sa kanya, ano, tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at mamatay ka na. Yung kaisa-isa niyang kasama sa hirap at ginhawa dapat. Dahil ito yung panata nila sa isa't isa nung magsisimula pa lang sila.
ay nawalan ng pananampalataya at nawala lahat ng suporta ni Job, nawala lahat kay Job. Isa lang yung hindi, yung kanyang katapatan. At ang katapatang ito ay mayroong pinagbabasihan. Mayroong pinagbabasihan. Dahil kilala niya ang Diyos. Dahil gumawa na yung Diyos sa kanya. Dahil nahayag niya yung Diyos sa kanya. At kung mahayag din nawa sa atin si God sa paraan ng pagkakakilala ni Job, sino ang makakakaya na itumba tayo kung sakali? Maraming questions si Job. 11 or so yung questions niya. After dito, madami na ng questions hanggang sa chapter 38. Napakaraming questions, pati yung kanyang mga kaibigan. Sinagot din siya ng God. Pero ang sinagot ng God sa kanya, at ito yung nakakatuwa, questions din. 77 questions. Naghahanap ng question itong taong ito. Nahihirapan siya. At itong napakatalinong God na to, imbis na sagutin siya, ay sinagot siya ng question din. Sa verse 2 at 3 ng chapter 38, sino ka na nag-aalinlangan sa aking karunungan? Sabi ng Diyos. Ito ang kanyang unang tanong. Ang mga sinasabi mo ay nagpapatunay lang na wala kang nalalaman. Humanda ka, sagutin mo ang aking mga tanong. At napakadaling mag-alinlangan sa Diyos kapag mahirap na, kapag lumapit na yung mabigat, kapag yung problema ay hindi na natin kaya at hindi na natin nakikita yung magandang pag-asa sa hinaharap. Dahil sa karamdaman, sa sakit, sa sakuna, dahil sa kahirapan. Sa verse 4, nasaan ka nung nilikha ko ang pundasyon ng daigdig? Kung talagang may alam ka, sabihin mo sa akin. Where are you? Sabi niya nung itinatayo ko yung foundation of the earth, the world. Verse 5 to 6, alam mo ba kung sino ang nagpasya ng magiging lawak ng pundasyon at sukat ng mundo? Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? Sino ang naglagay ng pundasyon na ito? Ito pa lang yung simula. Sinong nakakaintindi ng sinasabi ng God na ito? 'Di ba? Kamangha-mangha yung God para sa akin. Kasi una sa lahat, hindi siya foolishly na amazing. 'Di ba? Na parang wala namang kwenta si God. Naghahanap na nga ng comfort itong tao. Naghahanap na nga siya ng sagot. Tapos nung tinanong ka, sinagot mo ng mga tanong din at napakadami. At nagsimula kang magsalita tungkol uh, sa biology, sa astronomy, everything tungkol sa kalawakan, sa kalikasan, sa lahat ng kanyang nilikha. Ang kamangha-mangha dito, bakit yun yung ginamit ng Panginoon na paraan? 'Di ba? Bakit? Nakakawindang, 'di ba? Kasi kung tayo yung nandun kay Job, sasagutin natin siya. Pero hindi siya sinagot ng sagot, kundi sinagot siya ng tanong, ng mga tanong. 'Di ba? At hindi natin maubos maisip na yun yung pinaka-the best na dapat na sabihin ng God kay Job. Okay? Sa Psalm 139 verse 1 to 2. Panginoon, sabi ni David, sinisiyasat ninyo ako at kilalang kilala. Nalalaman nyo kung ako ay nakaupo, nakatayo, kahit na kayo ay nasa malayo, nalalaman ninyo ang lahat ng aking iniisip. Nandito yung dahilan kung bakit ganun ang God kay Job. At kung tayo ay mga nasa kalagayan ganito, kung tayo ay may mga agam-agam na, kung tayo ay nagbago na ng mga pananaw at paniniwala sa Diyos, 'di ba? Bakit ganito yung sagot? Bakit ganito yung nangyayari? Pagkatapos ng sa palagay ko'y katapatan, pagsunod, 'di ba? Pero bakit ganito yung sukli? Una sa lahat, kinakailangan ba tayong suklian? 'Di ba? Pangalawa, niligtas niya tayo. 'Di ba? Meron na tayong eternity na naghihintay sa atin. Pero bakit ganun yung kanyang sagot? Kasi kilala niya tayo. Created niya tayo, even Job. At individually, kilala niya tayo kung ano yung pwede tayong ma-comfort sa paraan ng pagkakilala niya sa atin, dahil sa pagkakalikha niya sa atin. Kilala niya yung bawat tao. At alam niya yung kanilang languages, kung paano sila kakausapin. Okay? At si Job, ito yung nag-click sa kanya.
sa pagkakilala ng God sa Kanya. Dahil kilalang kilala niya tayo. Alam niya yung patungkol sa atin at alam niya kung ano yung pwedeng makainganyo sa atin na bumalik sa God. At syempre, tayo pa din yung magdi-decide. At si Job ay nag-decide. Kasi sa dulo, siya pa din ay nanatiling matapat. Sabi niya dati, naririnig lang kita, ngayon nakikita na kita. At nagsisisi ako dahil pinagdudahan kita. Ipinakita ng God sa kanya yung kaliitan niya kumpara dun sa napakalaking kamanghamanghang nilikha niya, yung kanyang creation. At yung sabihin ni Job na hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo kasi nandito ako na napakamatapat tas pinababayaan mo ko. You are not in control. You don't know what you're doing, God. Bakit ako nandito? Maring ganun yung pananaw ni Daniel nung nandun siya sa lion's den. Pero mukhang hindi. Maring ganun yung pananaw ni John the Baptist nung nasa kulungan na siya. Pagkatapos niyang ibaptize si Jesus. Pero nung sinagot siya ng Panginoon, 'di ba, sa pamamagitan ng isang pagkukuwento tungkol sa ginagawa ni Jesus Christ ay sapat na 'yun kay John the Baptist. Sapat na 'yun kay Daniel. 'Di ba? Na God is in control. Kasi napakaliit natin at very puny at very trivial kung ano man yung meron tayo. At nakakatuwa kasi si God, alam mo yon na naiinganyo natin siya na tingnan niya tayo tapos magmalasakit siya sa palagay natin dahil parang hindi siya nagmamalasakit. Minsan nandun siya sa isang bangka kasama ng mga alagad at biglang bumagyo at siya ay natutulog at sila ay nag-aalala na nagsabing, hindi ka ba nag-aalala na mamamatay na kami? Duh. Di ka ba niya pwedeng buhayin ulit? I mean, this is God. Kamanghamang itong God na to kasi ang creation niya bibig lang. Ang lahat ay dumating at ang lahat ay kanyang minimaintain at sinusustain ng create niya sa pamamagitan ng salita lang. At napakaliit tayo sa lahat ng creation niya. Hindi dahil sa wala siyang pakialam sa atin, kundi yung dahil sa paghihirap natin or even sa death na meron tayo. Na dahil din naman sa kasalanan natin kaya tayo mamamatay. Kasi yun yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan. 'Di ba? Pero yung point is, iniisip natin dahil ito ay hindi nagki-click, ito ay hindi nag-work, ito ay hindi nangyayari, ito ay hindi dumadating, ito ay hindi nasasagot sa kalagayan ko. That is why meron na akong karapatang mag-complain, hindi lang mag-complain. Questionin, hindi lang mag-question. Kundi pagdudahan na yung God sa kanyang pagiging sovereign, sa kanyang pagiging powerful, sa kanyang pagiging loving or omniscient. At dito ang sinasabi ni David, omniscient ka at alam mo ang lahat tungkol sa akin at nakikilala mo ko. At pwede siya magsalita sa atin kapag tayo lang ay makikinig. At like Job at katulad dito ni David, katulad ni John the Baptist, sila ay nananahimik dahil kamangha-mangha yung God sa kanyang pamamaraan. Sa verse 3 to 4, nakikita mo habang ako ay nagpapahinga o nagtatrabaho, lahat ng aking kalagayan, alam mo, ang lahat ng ginagawa ko ay nalalaman mo. Panginoon, sabi niya, hindi pa man ako nagsasalita, alam niyo na ang aking sasabihin. Lagi ko kayong kasama. Kinakalingan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Ang pagkakilala ninyo sa akin ay tunay na kahangahan, hindi ko kayang unawain. Ang acting intensyon, kung bakit natin pinag-uusapan itong amazing, itong mind-boggling, di ba? Mind-bending, nakakawindang, di ba, na paraan ng Panginoon is makita natin yung mga nakita ng mga naunang matatapat. Ano man yung mga nangyari sa kanila. Nag-complain ba sila? Hindi ba sila nagduda? Nagduda sila, nag-complain sila. Pero sila ay nanatiling matapat at yung katapatan nila ay sinuklian ng Panginoon ng revelation about Himself. Revelation about themselves sa kanilang kalagayan from the perspective of God. Nang sinasabi niya, hindi ka lugi. Kahit na ikamatay mo to, kahit na ikaw wala ng lahat mo to, hindi mo ito kalugihan.
dahil alam ko yung ginagawa ko. Sa Jeremiah 16 verse 17, nakita ko ang lahat ng pag-uugali nila, sabi ni God. Wala kahit anuman na naitatago sa akin. Nakita ko rin ang mga kasalanan nila. Nandito tayo at mabilis tayong mag-complain, mabilis tayong maningil kay God. Dahil sa palagay natin, nakapag-pray na tayo ng sapat, nakapunta na tayo sa meeting ng sapat, nakipag-fellowship, nag-evangelize na tayo ng sapat. So sa palagay natin, we have all the right to question Him. Kasi hindi niya alam yung ginagawa niya. Pero alam niya lahat yung ating kalagayan, even our spiritual walk and standing. At kung siya yung tatanungin from His perspective sa lahat ng nakikita niya sa atin, nakakahiya siguro tayo. Nakakahiya siguro tayo. Pero nandito pa rin siya, na kanyang inuunawa tayo. Nandito pa rin siya because nakipag-relate na siya sa atin, nakipag-relasyon na siya sa atin. At hindi na siya magbaback out. At kinakailangan na niyang pagtiisan tayo. Diba? Sa ating pagiging puny, pagiging trivial, okay? Pagiging human. Verse 21 to 22, sabi ni Job, matuturuan ba ng tao ang Diyos? Meron ba tayong maituturo sa kanyang kaalaman? Kasi ang kaalaman ng God ay, alam niya lahat ng nangyayari in real time. Alam niya yung nangyayari sa north, east, west, south. Alam niya yung nangyayari sa past. Alam niyo yung nangyayari ngayon sa present at alam niyo yung mangyayari sa future. Alam niyo yung nangyayari sa physical, natural na dimensyon at ganoon din sa spiritual, eternal dimensyon. Wala tayong may dadagdag sa alam niya. Wala siyang makakalimutan. Wala siyang nakakalimutan. Walang susurpresa sa kanya dahil alam niya lahat. Ganun ang kanyang kaalaman. Diba? At yung sabihin natin na hindi mo alam yung ginagawa mo, sinasabi natin sa kanya meron siyang hindi alam. Na hindi na siya magiging God kung ganun siya. Sa Isaiah 46 verse 19, sa simula pa lang sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Even the future ay alam na niya. Hindi niya itinalaga yung future na mangyari, kundi alam na niya yung mga decisions natin in the future. Alam na niya yung mangyayari in the future kasi meron siyang foreknowledge, meron siyang hindsight, meron siyang knowledge ngayon. Sabi niya, ang aking mga hinihayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. At siya ay sovereign at the same time. Di ba? Siya ay pwedeng makialam sa nakita niya na mangyayari in the future. Pwede niyang gawin yun. Pero ang gagawin niya ay alinsunod sa pinakamabuti na alam niya sa kanyang omniscience, sa kanyang pagkaalam ng lahat. Okay? Upang mag-work out yung pinakamabuti sa atin, sa ating future, sa ating eternity. Ang palaging pagsagot ng Diyos sa atin, ang palaging pagliligtas ng Diyos sa atin is from the perspective of our eternity. Hindi sa perspective ng ating pangkasalukuyan lang or past or future, kundi sa ating walang hanggan. Sa Isaiah 65 verse 24, kaya nga bago pa sila manalangin, sabi niya, habang nananalangin pa lang, sasagutin ko na sila. Bakit? Kasi alam na niya yung sasabihin mo eh. Bago pa man lumabas sa bibig mo, sabi ng Psalm 139. I mean, nakakamangha yung ganitong uri ng persona. Kung siya ay kasama natin, kung siya ay ating inaasahan, di ba? Kasi hindi siya papalya. Yung kanyang pagsagot o kawalan ng sagot, yun pa din yung pinakamagandang sagot sa lahat ng inaasahan natin, sa lahat ng prayers na mayroon tayo. At iniisip natin, wala siyang sagot kasi siguro hindi siya nakikinig. Siguro siya ay busy, siguro ay natutulog. Okay? At ito yung sinasabi ng mga hindi mananampalataya. Kasi karamihan ng reklamo nila ay dahil dun sa kasamaan o kahirapan na nangyayari kahit sa mga mabubuting mga lingkod ng Diyos daw. At hindi nila maintindihan kung bakit. Sabi dito ni David sa Isaiah 73, it's a good reading, itong buong chapter, by the way. Nagsasalita sila ng masama. Ito yung mga masasamang tao o yung mga hindi mananampalataya. Laban sa Diyos at sa mga tao. Kasi walang nangyayaring hindi masama
o hindi mabuti sa kanila. Lahat ay mabubuti, yung mga masasama. Kung ikumpara yung mga buhay nila, di ba? Mayayaman sila kahit na corrupt sila, kahit na kaliwat kanan, likod, harap yung kanilang paggawa ng kasamaan. Sila ay yung mayaman, pero nandun at pinapahirapan at pinag-uusig at nagkakasakit at namamatay ng mahirap ang mga mananampalataya. Dahil doon nagsasalita ng masama laban sa Diyos ang mga tao. Kaya kahit na ang mga mamamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila at pinaniniwalaan ng mga sinasabi nila. At the moment of pain, at the moment of sickness, diseases, at the moment of loss, kawalan, or naiwanan, or kasakunaan, at this moment ay nagiging malakas yung kaaway. Katulad ng sinasabi niya according sa Job. 'Di ba? Nawala na lahat. So, tingnan mo. At ipaparot yung sinasabi ng kaaway ng mga hindi mananampalataya. Tingnan mo yung mananampalatayang ito. Ano yung nangyayari sa kanya? At where is God? Where is His God? At dahil doon nagsasalita sila ng panunuya, di lamang sa pananampalataya ng mga mananampalataya, kundi sa kanilang sinasampalatayanan. At ang masakit dito, hindi yung pagsalitaan ng mga hindi mananampalataya ng masama si God, kundi yung pagdudahan siya ng kanyang mamamayan. Na imbis siya ay paniwalaan, kung record lang in the past yung kanilang titingnan sana. Diba, na alam niya ang ginagawa niya, ay ang mga manunuya yung kanilang paniniwalaan. Hindi lamang sila na igugupo at tinatalo ng di pagsampalataya ng iba, kundi nagiging persecutor sila ng God dahil bumabaliktad yung kanilang faithfulness. Sinasabi ng mga masasama, paano malalaman ng Diyos? Walang alam ang kataas-taasang Diyos. Kasi kung alam niya, hindi maghihirap ikaw. Kasi dapat kung nalalaman ng Diyos ang lahat, dapat alam niya na naghihirap ka at dapat ikaw ay pagagalingin, ikaw ay bibigyan, ikaw ay sasagutin, impronto. At ganun yung kanilang pananampalataya. Nag-uutos kay God. Hindi nila kinamamanghaan ang God. Hindi sila amazed sa God, kundi wala na yung kanilang reverence sa God. At sabi nila, paano alam ng God yung nangyayari? Tingnan mo nga yung nangyayari sa iyo. Di ba? Anak ka ba talaga ng Diyos? Gawan niya ng paraan yung kalagayan mo at patunayan niyang ikaw ay anak niya para gustuin ko ring maging anak niya. Pero hindi ganun nag-work yung God. Siya ay Diyos at siya ay sovereign. Siya ay Diyos at meron siyang will na hindi siya pwedeng utusan. At kahit anong mangyari sa atin, in the end, pinakamabuti pa rin yung sagot ng Panginoon sa hindi niya pagsagot sa atin. Pinakamabuti pa rin yung plano ng Panginoon kahit sa palagay natin tilaga palpak. Dahil naghihirap, dahil nagkakaroon ng sakit at nagkakaroon ng kamatayan kahit ng mga tagasunod niya. Pero hindi dahil sa hindi niya alam, hindi dahil sa wala siyang kaalam-alam, kundi alam niya at siya ay tumutugon sa alam niya na hindi alam natin at ng mga di mananampalataya. Kasi yung ating kaisipan hindi katulad ng kaisipan ng Diyos. Kasi ang kanyang paraan hindi nating paraan. Kasi ang ating kaisipan ay nadaya at nagkaroon na ng lamat ang ating pagkaintindi dahil sa kasalanan. At tayo minsan tumutugon sa ganitong kalagayan natin. Sa ating limited, sa ating broken na understanding. Lalong na of the eternal. Sa chapter 56, verse 8 to 9 sa Psalm, yung binilang ang aking mga paglalakbay. Tinitingnan mo yung aking journey. Di ba, alam mo yung aking umpisa hanggat sa matapos. Inilagay mo ang aking mga luha sa botelya. Ito yung sinasabi ni David. Nakita mo yung aking sorrow, nakita mo yung aking sadness, nakita mo yung aking kawalan ng pag-asa, nakita mo yung aking pag-iyak dahil sa mga kalagayang mahihirap. At iningatan mo yung aking sorrow. Bakit niya nilalagay sa botelya kung ito man ay literal? Wala ba sila sa aklat mo? Bakit niya sinusulat? Okay?
Kasi mahalaga kahit yung ating lowest of low, mahalaga yung ating pain, mahalaga yung ating complaints, habang tayo umiiyak, habang tayo nawawalan na ng pananampalataya at nagdududa. Sabi niya rito, kung magkagayoy tatalikod sa ang aking mga kaaway sa araw na ako'y tumawag, ang mga hindi mananampalataya na tumutuya sa akin nung kilala pa kita, nung okay pa lahat at komportable pa lahat at maganda pa rin yung aking paglalakad sa iyo. Pero nung nagbago na, kaaway pa rin naman sila. Hindi naman sila talaga katulong eh. Hindi naman talaga sila kakampi eh, itong mga ito. Tatalikod pa rin sila sa akin. Kasi gusto lang nila na patunayan at maganap ng butas na ang Diyos ay hindi katiwa-tiwala at ako ay gumaya sa kanila. Pero sabi ni David, ito'y nalalaman ko sapagkat ang Diyos ay kakampi ko. Hindi siya tumigil. Nag-complain ba si David? You bet. Nasa Psalms yung kanyang mga complaints. Nasa Psalms yung kanyang mga doubts. Nasa Psalms yung kanyang mga pains. Nasa doubts yung kanyang questions against God. Pero sabi niya, alam pa rin niya nakakampi niya ang Diyos. Sa Revelation 8 verse 3 to 4, may isa pang anghel na lumapit sa altar, dala ang isang gintong lalagyan ng insenso. Ang insenso ay ginagamit para sa pagdala ng mga prayers sa God. Binigyan siya ng maraming insenso para maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal. So, hindi lamang siya nagbibigay ng insenso, itong angel na ito, kundi sinasama niya yung mga dalangin ng mga banal. At lalagyan siya doon sa langit. At may handog sa gintong altar sa harap ng trono. May nagdadala ng mga prayers natin. Lahat ng mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal. Sabi niya, kasama na dinadala yung mga prayers natin doon sa harapan ng Diyos. Kasama nga mga panalangin ng mga pinabanal. Walang hindi nakarating na prayers sa God. Nung sinabi niyang pray always or pray without ceasing, kasi gusto niyang pakinggan yung mga prayers natin. Hindi tayo trivial at hindi tayo mundane. Hindi tayo walang kwenta. Kanyang pinapahalagan, even yung ating mga prayers na nagko-complain, even yung mga prayers natin na nagda-doubt, even yung mga prayers natin na nagko-question sa Diyos, kasi prayer pa din yun kapag yun ay sinabi natin sa Kanya. Ito ay Kanyang pinapahalagahan. At ito ay Kanyang sasagutin alinsunod sa Kanyang perspective of eternity. Ikaw ay pinakinggan at pinapakinggan at papakinggan pa. Sa 1 Chronicles 28 verse 9, at ito yung Kanyang sinabi kay Solomon, yung Kanyang anak. Sabi niya, Solomon na anak ko, kilalanan mo at paglingkuran ng Diyos, ng iyong ama, ng buong puso mo at isip, dahil nakikita ng Panginoon ng bawat puso ng tao, nalalaman niya ang ating layunin at pag-iisip. Mamangha ka because of His omniscience. And His omniscience ay hindi siya nalilimitahan ng pain, ng sicknesses and diseases, ng even death. Kasi kung siya ay omniscient, may paraan siya na mamangha sa atin. Dahil alam niya isang araw yung magpapatahimik sa atin kapag humarap na tayo sa Kanya. Maraming mga tao yung nawalan ng faith o hindi nagkaroon ng faith ever kasi sila ay hindi naniwala sa God dahil sa pain, suffering, evil, death, destruction. At sinasabi nila, God is not loving, God is not omniscient, God is not all benevolent. Pero meron silang hindi alam. At ito ay nare-reveal sa atin kung tayo ay despite of our circumstances, in spite of our pains and sorrows, tayo pa din ay maglilingkod. Katulad ni Job, katulad ni David dito. At nakita ito ni David at sinabi niya kay Solomon, magpatuloy ka, kilalanin mo siya. Kasi kapag hindi mo siya kilala at hindi ka ma-amaze sa Diyos na ito, it's easy for you. Hindi lamang to betray God, backstab God, to backslide. Sabi niya, kung dudulog ka sa Kanya, tutulungan ka niya. Okay? Yun yung ginawa ni Job. Nagpatuloy siya makipag-usap, even napakarami niyang questions. Okay? Kung dudulog ka, lalapit ka sa Kanya, tutulungan ka niya. Pero kung tatalikod ka sa Kanya, itatakwil ka niya, magpakailanman. Hindi natin alam yung nasa eternity
kung ano yung inihahanda ni God sa atin. Sabi niya, mapapawi lahat ng luha, tatahimik lahat ng mga tao may complain at reklamo isang araw. Dahil itong God na to ay nag-sacrifice. Kung kini-question natin siya, 'di ba? Uh, yung pain ng iba, yung death ng iba, hindi. Siya din ay nakaranas nito. Kasi binihis niya lahat ng pains natin. Kahit yung hindi natin naiintindihan, na sorrows, yung death natin. Siya ay lumapit ng napakalapit at nakiramay ng sobra-sobra. Dahil binihis niya tayo at ikinamatay niya lahat ng pwede nating ikamatay. Upang tayo ay magkaroon ng buhay na dayuhan sa atin, yung buhay niya. At ito ay walang hanggan. Ang kamatayan natin ay tiyak kasi ito ay bunga ng ating kasalanan or yung kasalanan. So, sicknesses, pain, lahat ng ito ay kasama doon. Sakuna, kalamidad, lahat ng evil na sinasabi nila. Sa natural evil or moral evil, lahat ng ito ay sinasabi ng scriptures na kasama doon sa pagbagsak ng tao sa kasalanan. Pero ito ay ginawa ng paraan ng God. Ito ay kanyang binigyan ng sagot. Sa 1 Corinthians 13 verse 12, but ito yung pag-asa ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul dito sa dulo ng chapter 13 na darating yung sakdal isang araw at lahat ng hindi ko naiintindihan ay papaintindi niya sa akin. Para tayo nakatingin sa malabong salamin, tumitingin tayo, 'di ba? At hindi natin nakikita ng malinaw. Nakakita tayo pero hindi malinaw. Darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon. Ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat tulad ng pagkakaalam sa atin. Makikilala natin yung ating mga sarili katulad ng pagkakilala sa atin ng Diyos. Praise God dahil kilala niya tayo. Na tayo ay fallen, broken, limited. Kaya tayo nagko-complain, kaya tayo nagkakaroon ng doubts at kaya nagkakaroon tayo ng questions sa Kanya. Alam din niya yun na tayo ay salat, na tayo ay bitin, na tayo ay work in progress. Kahit tayo ay filled na ng buhay niya. Tayo pa rin ay work in progress as a masterpiece. At isang araw, makikilala natin kung bakit tayo nagko-complain. Kasi yun tayo. Makikilala natin kung bakit tayo nagre-rebelde. Makikilala natin kung bakit tayo nagda-doubt. Malalaman natin yung mga sarili natin kung paano niya tayo nakikilala. At merong ganitong uri ng perspective. At kapag naintindihan natin yung perspective from God's point of view natin ng ating limitations, ng ating corruptions, ng ating flesh, ng mundo na ito, okay, kamangha-mangha yun. At maaawa tayo sa Panginoon kasi very boring tayong mga kasama. Kung sakali. Kamangha-mangha, 'di ba? Amazing. Yung mind-boggling, mind-bending na katangian pamamaraan ng Diyos ay katitibay ng pananampalataya. Kaya siya matapat si Job. Kaya nagiging matapat yung mga matatapat. Dahil nakikita nila yung eternity. Nakikita nila yung mga bagay na paparating. Nakikita nila yung mga bagay na hindi nakikita. Ang prayer ko po sa bawat isa sa atin, walang mahalaga sa sanglibutan na to. Kahit sino pa man, kahit ano pa man. Sa halaga ng God na meron tayo at ng prepare niya sa atin. Even our death ay kanyang ikinamatay. Even our pain ay kanyang ibinihis. Pero higit sa lahat, may sagot siya dito in the end. Kasi merong napakaganda naghihintay sa atin. Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga. Pero maririnig natin siya walang hanggan. Ang kamangha-mangha ay nagsisimula na ngayon. Ang kamangha-mangha ay magpapatuloy at ito yung gagawang magpatuloy sa atin at magpatuloy tayo. At ito din yung magtatapos hanggang sa walang hanggan na premyo ng mga matatapat sa kabila ng lahat. Maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pagdating sa fellowship ninyo. Ang prayer ko ay ang inyong mga prayers din ay sagutin. Hindi lamang ayon sa inyong kalooban, kundi sa kalooban ng Diyos at sa kanyang pagtingin at perspective mula sa kanyang walang hanggan. Pagpalain po tayong lahat.
louder. Sing louder. Hallelujah to the Lord.